Meron lang akong Bible verse na i-share sa inyo, yung napag-aralan po namin kanina sa aming Bible study. Yung ano po guys, yung Matthew 4:4 po guys, na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, ngunit sa bawat salita ng Diyos na ating natutunan, ay kailangan din po natin yun ng mga spiritual na bagay. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, ngunit sa mga salita ng Diyos na pumapasok sa ating puso at napapakinggan natin. Salamat talaga sa aming pastor na laging nagbibigay ng Bible verse sa amin na parang, kumbaga, kung nawawala ka na, parang binabalik ka niya doon sa Panginoon na nagpapaalala na tayo pala na mga tao, hindi po tayo mabubuhay lamang sa mga sanlibutan na mga bagay or mga pagkain, mga ganun. Hindi lang tayo nabubuhay sa ganun, ngunit sa bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan at natutunan. Yun po. At saka, ang hindi ko makalimutan kanina, ang salita ng Diyos talaga, kung ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat tao. Ang hindi ko makalimutan, kasi ang answer ko kanina is yung Hebrews 4:12 is yun naman, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaiguturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Yun po yun. Pero, meron pala talagang Bible verse si pastor na yung sa Psalm 19, 1 to either 19, basta sa Psalm 19 po natin makikita. Psalm 19 or sa awit 19. Doon po natin nakikita, nakalimutan ko lang anong Bible verse nun. Nakakalimutan ko lang kung ano siyang verse, basta doon lang sa 19. Verse 7? 7, 8, 9? Basta nakalimutan ko guys, basta yun po yun sa Psalm 19 or awit 19. Ang nakasaad doon ay the law of the Lord is perfect. Walang labis, walang kulang. Ang salita ng Diyos ay walang labis, walang kulang. Ito'y mapagkakatiwalaan. Ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan at iba pa, mapagkatiwalaan talaga. Kaya napaka-bless namin na napaka-bless namin na nakapakinig ng salita ng Diyos, na talaga naman na amin itong unti-unti na isa sa puso, at syempre para hindi kami maligaw sa makasanlibutan, kasi ang mga tao na nadadala po sila sa mga makasanlibutan, ibig sabihin nakikipagkaibigan po ang mga tao sa sanlibutan, kaya parang nadadaig sila doon sa masasama, Diyos na masasama, galing sa masasama. Parang Diyos ng kabutihan, Diyos ng kasamaan, parang doon na po sila nabibilong. Kumbaga, hindi nga pwede na makipagkaibigan tayo sa Diyos at nakikipagkaibigan din tayo sa sanlibutan. Hindi yun pwede. Dapat isa lang ang ating kakaibiganin, kundi ang Diyos lang. Kasi ang Diyos natin ay po siya, yung siloso po siya. Ayaw niya yung parang dual tayo, parang dual SIM tayo. Kung sa cellphone, dual SIM tayo, hindi pwede yun. Dapat isa lang talaga. Yun lang guys, ang aking natutunan kanina. Salamat naman at meron akong natutunan. Yan lang din po yung natandaan ko kanina. Kaya napakahalaga pala talaga na magbabasa tayo ng Bible verse, mag-memory verse tayo para hindi tayo mailigaw, hindi tayo mawala, hindi tayo kumbaga malihis sa masasama. Yun po yun guys. Kasi natututunan naman natin bawat kapag nagbabasa tayo ng Biblia, meron tayong naisa puso at naisa isip natin.
Kaya kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. Hindi lang lamang tayo nabubuhay sa mga pagkain dito sa mundo, kundi pagkain din natin ang salita ng Diyos na dapat kailangan ng ating espiritu, ng bawat espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, na siyang nag-uudyok sa atin para gawin ang mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun lang po guys. Thank you everyone. Thank you and God bless.